Alam nyo ba, mga tropa, napakaraming klase ng visa dito sa South Korea, depende kung ano ang purpose mo. Hindi lang basta turista o trabaho, may kanya-kanyang kategorya yan. Una, short-term, tourist visas. C3, short-term visit visa, para sa turista. Business meeting, attending conference, o family visit. Usually valid up to 90 days. B2, transit visa, para sa mga dadaan lang sa Korea papunta sa ibang bansa. Pangalawa, work visas. E9, non-professional employment EPS, ito yung para sa mga factory worker, construction, agriculture, etc. Usually valid 3 years, pwede ma-extend hanggang 4 years and 10 months. E7, specially designated activities, para sa skilled workers or professionals, engineers, technicians, etc. E1 to E6 para sa ibang propesyon tulad ng E-1 professors, E2 English teachers, E-3 researchers, E4 technological guidance, E5 professionals, doctor, lawyer, etc. E6 artists, performers, entertainment-related jobs. 3. Study visa. D2, student visa, para sa university, college students. D4, general training visa, para sa language training, X, Korean language program. 4. Business, investment visas. D8, corporate investment visa, para sa investors or entrepreneurs. D9, international trade visa, para sa mga nagnenegosyo ng trade-related. 5. Family, residency visas. F1, visiting family, para makapunta ng Korea to stay with family members. F2, long-term resident visa, mas matagal na stay, minsan given sa mga professional workers o dependents. F4, overseas Korean visa, para sa mga ethnic Koreans na foreign citizen, halimbawa Korean-blooded pero lumaki sa ibang bansa. F5, permanent residency visa, para sa mga gustong permanenteng tumira. F6, marriage migrant visa, para sa foreign spouse ng Korean citizen. 6. Special cases. H1, working holiday visa, para sa mga kabataan, usually 18 hanggang 30 years old, na gusto mag-travel at mag-part-time work. G1, miscellaneous visa, para sa special cases, refugees, medical treatment, etc. Kaya bago mag-apply papuntang Korea, siguraduhin mo muna kung anong visa ang bagay para sa'yo, turista ba, estudyante, o OFW, dahil bawat isa, may limit at layunin. Ako si Mang Jose, nagsasabing, di bali ng mahabang proseso, basta sure ang plano. Follow for more.